Saksiyan ngayong gabi. Ulan at hangin dulot ang bagyong Maymay nagsimula ng maramdaman sa ilang lugar sa Luzon. Isa pang bagyo sa labas ng PAR, binabantayan. Ako, huwag nyo gagawin sa akin yun. Dumating ka dito. Senadora Cynthia Villar nag-init ang ulo sa isang opisyal ng DNR kaugnay ng reclamation project. Ilang customer ng Maynilad makararanas ng water interruption hanggang bukas. Igan, bago pa man makapag-landfall ang bagyong Maymay, ramdam na ang lakas nito sa iba't ibang bahagi ng Cagayan. Naghahanda na ang mga LGU at inaabisuhan din ng publiko na maging alerto. Ating saksihan. Rumaragas ang ilog ang tinawid ng mga residente ng barangay Balatubat sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Inilikas sila sa mas ligtas sa kabilang barangay. Gamit ang lubid, inalalayan sila ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Sa bayan ng Gonzaga, binaha ang ilang mababang lugar gaya sa barangay Kasitan. Mistulang napaligiran ng ilog ang mga bahay. Hindi pa inililikas ang mga residente roon. Pero ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaantabay ang rescue teams at patuloy ang kanilang monitoring. Pinasok naman ng tubig ang ilang mga bahay sa bayan ng Alakapan. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang sakahan sa 4 na barangay sa bayan ng Santa Teresita. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, hindi na madaanan ang Binubongan Dalaya Bridge at Bolo Gagadangan Road. Dahil sa tindi ng mga pag-ulan, naputol din ang supply ng kuryente sa ilang barangay. Sa lakas naman ng hangin sa bayan ng Camalaniugan, nagtumbahan ang ilang mga puno. Nag-abiso na sa publiko na maging alerto. Naghahanda na rin ang mga local DRRM office sa banta ng bagyong Maymay. Binabantayan natin yung pagtaas ng tubig ng mga tributaries natin, especially dito sa Cagayan River at saka din sa Abulog, Pamplona River Basin. Kasi yun yung malakas yung pag-uulan. Marisol Abduraman, GMA News. Uminit ang ulo ni Senadora Cynthia Villar sa isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources dahil sa isang reclamation project ng Manila Bay sa Cavite. Git ng Senadora, matinding baha ang idudulot ito sa Las Piñas at mga karatig lugar. Saksi, si Lea Alvis. Sa hearing ng Senado sa panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources, pinaisa-isa ni Senator Cynthia Villar, Chair ng Committee on Environment and Natural Resources, ang 21 reclamation projects sa Manila Bay na binigyan ng DENR ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Ang 21 ECC na ibigay daw bago ang moratorium na iniutos ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpanting ang pandinig ng Senadora nang marinig na isa rito ay nasa Coastal Road sa bahagi ng Cavitex. This is the area that is applied by Manila Bay Land Reclamation. That is a Cavitex. Saan bayan yan? In Cavitex, Madam Chair. Ano? Cavitex. Cavite. Oh, Cavitex. Saan ng Cavitex? Ang laki ng Cavitex. Cavitex starts sa Parañaque. Umikot yun, papuntang Cavite. Oh, so, sabi mo, saan to? Ako, huwag nyo gagawin sa akin yun. Dumating ka dito, galing ka sa Cebu, ginulong kami lahat. Ilista mo sa akin na ano yung coastal road na yan. Hindi namin alam yan. Inaalmahan ni Villar ang reclamation project dahil magdudulot daw ito ng katakot-takot na baha sa Las Piñas at mga karatig lugar. Isa pa, hindi raw ito maaaring gawin dahil legislated protected area ang planong i-reclaim. In terms of the projects of the Cavite Province Land and Reclamation. Ano kung pakialam sa Cavite? Bumaha na nga sila. Kung gusto nilang bumaha, bumaha sila. Ayokong bumaha kami. Kapal-kapal naman ang mukha niyo. Alam niyo nang babaha kami ng katakot-takot. Ayaw niyo patigilan niya. Ayon sa DENR, hindi pa nagsisimula ang proyekto dahil kailangan pa nito ng approval mula sa Philippine Reclamation Authority at ng Office of the President. Ang ginagawa lang po natin, ECC, may mga cases po talaga na mga reclamations that na even we issue the ECC, the Office of the President or the PRA will not I talked to the approve President it. about that. Yeah.
Sa mining naman sumentro ang pagtatanong ni Senator Robin Padilla. Ang yumaong ama niya raw ay mula sa mining industry. Anya, kung mamamaximize lamang ng bansa ang revenue potential ng mining industry, malaking tulong ito para mabayaran ng Pilipinas ang utang nito. Ayon kay Padilla, nasa $1.4 trillion ang metallic mineral reserves ng bansa at hanggang $7 trillion na halaga ng non-metallic reserves. Trillions of dollars. Ang utang lang po natin sa ngayon ay 13 trillion. Aba, kung mamimina po natin ito, sigurado hindi na po tayo mangungutang, hindi na po kayo mababawasan ng budget. At higit sa lahat, hindi na po tayo mamamalimos sa mga mayayamang bansa. Hindi ako naniniwala na ang mining ay nakakasira ng environment. Nasa pagmamanage yan kung paano. Bakit po kaya hindi natin ma-develop ang ating mining sa Pilipinas? Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kulang sa pondo at resources ang DENR para sa development ng mining sector. Hamon din daw ang paiba-ibang mining policy ng gobyerno. There were periods paiba-iba ang policy ng gobyerno natin po nationally tungkol po dito sa industry ito. And hindi po yan nakatulong, I think, in terms of yung revenue na ine-expect from the industry itself. So one of the factors din po is the stability of the business environment for the investors to come in po and make their investment. Ipinunto naman ni Senator Loren Legarda na kailangan palaging balansehin ang kabuhayan at pangangalaga sa kalikasan. Dapat daw matiyak ang sustainable at responsible mining. Ako si Lay Alviz, ang inyong saksi. Posible pa raw tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. Mungkahin ng ilang grupo, suspindihin muna ang excise tax sa petroleum products. Saksi, si Joseph Moro. Hindi na malaman ng maraming super kung paano kikita sa mahal ng produktong petrolyo. Ang hawak ng 700 pesos ng taxi driver na si Lawrence, mapupunta na lamang halos sa gasolina na nagmahal ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Biblink na. So wala na namang laman yan. Karga ko ito 500, may matira 200. Halos 7 piso naman ang itinaas ng kada litro ng diesel na karaniwang gamit ng mga jeepney driver. Kaya si Robert kada ikot na lamang daw nagpapakarga. Nakaka 500 pesos na kita pa raw siya kada araw noong isang linggo pero ngayon... Ewan ko lang ngayon, baka 300. Ang ilang transport group idinaan sa protesta ang kanilang daing. Ayon sa mga transport group, wala naman silang balak sa ngayon na humingi ulit ng dagdag sa pamasahe. Baka hindi na rin daw kayanin ng mga commuter. Ang gusto raw nila suspindihin ang excise tax o buwis na ipinapataw sa mga petroleum product. Pag nawala yung excise tax sa langis, automatic 6 pesos yung babalik nakita sa bawat litro sa mga driver at ang epekto niyan yung pagbaba ng mga bilihin. Kabilang raw ang mga apela na suspindihin ang excise tax sa mga pinag-usapan sa cabinet meeting ngayong araw. Merong discussion about that, pero nag-consider sila ng mga options. And in time, mag-a-announce po sila, I'm sure, ng mga specific plans and programs to address that issue. Isa pa sa mga hakbang na tinutukoy ng Malacanang ang pag-survey at drilling operations sa Cadlao oil field sa mga susunod na buwan. Maaari raw itong pagkunan ng 5 to 6 million barrels ng langis sa susunod na taon. Itong Cadlao oil field sa Palawan ay marirevive ang kanilang drilling operation at pinapakita lang nito ang commitment ng Pangulo na maghanap ng mga locally sourced oil products or oil exploration projects para matugunan yung pagtaas ng presyo ng langis. Ayon naman sa Department of Energy, bumaba na ang demand sa petroleum sa pandaigdigang merkado. May oversupply pa nga raw na 1 to 1.5 million barrels ng krudo ngayon. Pero dahil sa anunsyo ng mga bansa nagpo-produce ng langis na magbabawas sila ng produksyon. May pangamba na ngayon. Alam mo naman na ang market, isang araw lang, pumapalo ang price ng walang kadahilanan. November pa nga ito gagawin pero nangyayari na. Malapit na rin ang taglamig sa ibang bansa na magpapataas na naman daw ng demand sa krudo. Kaya asahan na raw ang pagtaas pa ng presyo ng produktong petrolyo.
Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang lalaki na kumasa sa Laklak Challenge o yung dire-diretsong pag-inom ng alak ang namatay matapos manalo sa contest. Saksi si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa loob ng 20 segundo, natapos daw inumin ng isang lalaki sa Villanueva, Misamis Oriental ang isang bote ng long neck ng alak na bahagi ng isang challenge. Siya sana ang mag-uuwi ng 20,000 pesos na premyo pero bigla siyang natumba. Nasawi ang lalaki. Nahuman niya ang challenge ug sagid ang nahimong mananaog sa 20,000 pesos. Ug pila lang ka minuto kini kalit lang natumba sa maong lugar ug dali siyang gidala sa iyang makauban sa hospital. Wala pang inilalabas na resulta sa kanyang pagkamatay. Ayon sa isang toxicologist, posibleng naapektuhan ang central nervous system ng lalaki dahil sa severe intoxication o sobrang alak sa katawan. Bisig impaired po ang iyang neurotransmission sa paginhawa. Inadto ka severe nga apil ang kanang control sa ginhawa sa atong central nervous system na apektuhan. So inadto ka severe ang intoxication sa alcohol. Paalala niya sa publiko, maghinay-hinay sa pag-inom ng mga nakakalasing na inumin. Posible raw kasi itong makakasira sa atay, baga at maging sa puso kung masobrahan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, ang inyong saksi. Nagpaalala ang Department of Health sa wastong paghahanda ng pagkain at pagtitiyak na malinis ang tubig na iniinom. Kasunod po ito ng dumaraming kaso ng kolera sa bansa. Saksi, si Mark Salazar. Mataas ang bilang ng nagkakasakit sa kolera ngayon sa bansa. Ayon sa Department of Health, mula Enero umabot na sa 3,729 ang naitalang kaso. Karamihan mula sa Regions 8, 11 at Caraga. This is 282% higher compared to the cases we reported during this same time period in 2021. Noong 2021, ang ating mga kaso ay 976. Ang kolera ay sakit na nakukuha sa pagkain at tubig na kontaminado ng mikrobyong Vibrio cholerae. Ang mga sintomas nito ay basang dumi, pagsusuka at severe dehydration. Ayon sa World Health Organization, kung hindi maaagapan ay maaari itong mauwi sa pagkamatay. Sa buong bansa, 33 na ang naitalang namatay sa kolera ngayong taon. Lumampas na sa epidemic threshold ang Regions 3, 6 at 8. Ibig sabihin, pinakamataas na bilang nila ito sa nakalipas na 5 taon. Sabi ng DOH, nasa mga local government unit ang desisyon kung magdedeklara sila ng outbreak. Depende sa kapasidad ng kanilang local health system. The most common age group that are affected with cholera would be 5 to 9 years old. And most common na cause would be, of course, the unsafe drinking water. We know that tag-ulan ngayon, maraming pagbaha, maraming mga napupunta rin sa mga evacuation centers natin. And because of this kind of calamities, yung water systems natin mostly affected lagi. Dumarami ang sakit na may kinalaman sa maruming tubig at pagkain kapag paiba-iba ang panahon. Gaya ngayong katatapos lang ng habagat pero wala pa ang amihan. In terms of food poisoning, kapag sobrang init po ang panahon, mas madali pong masira ang pagkain. So kami po ay nagpapaalala sa ating mga kababayan, lagi po natin titiyakin na ang atin pong pinapakain sa ating pamilya o di kaya kapag may mga events, lagi natin na-check. Ang mga pagkain po kapag sobrang init, it can only last about 2 to 3 hours. Tapos nagsuspoil na siya. Sabi ng DOH, kung walang ref, tiyaking mauubos agad ang pagkain pagkaluto. Sa tubig naman, magpakulo ng hanggang 20 minutos kung duda ka sa water source mo. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tinanggi ng Chinese Embassy na blacklista ng Pilipinas sa mga Chinese na gustong bumiyahe dahil umano sa patuloy na operasyon ng Pogo Company sa bansa. Tinawag itong misinformation ng Chinese Embassy. Lawan ang sinabi ni Senate President Big Subiri na sa kanilang pagpupulong kahapon, mismong si Chinese Ambassador Wang Xilian, anya ang nagsabing blacklisted ng Pilipinas. Sa kanyang bagong pahayag, sinabi ni Subiri na posibleng lost in translation ang nangyari. Posible raw na ibig sabihin ng ambassador na posibleng matulad ng Pilipinas sa mga bansang inilagay sa blacklist
dahil sa pag-promote ng sugal sa kanilang mga kababayan. Iginit ni Zubiri na kay Ambassador Wang nanggaling ang salitang blacklist at hindi sa mga senador na kasama sa pulong. Pero malinaw raw ang mensahe ni Ambassador Wang na iligal ang pogo sa China at inaaresto doon ang mga nagsusulong nito. Hinihiling na raw ng gobyerno ng China na itigil na ang pogo sa Pilipinas at posibleng umanong makaapekto sa turismo ang pagpapatuloy ng pogo. Arestado isang Nigerian national na mala one-stop shop umano ang pagbebenta ng iligal na droga. Ang kanya raw mga parokyano, mga kabataang mahilig mag-bar at club. Saksi si John Consulta. Agad pinalibutan ng Drug Enforcement Unit at Special Operations Unit ng Southern Police District ang pulang sasakyan na ito. Nasakay ang tinarget sa operasyon. Walang kawala ang Nigerian national na si Chuka Bede McDavis. Na-recover mula sa dayuhan ang may halos 100,000 pisong illegal na droga na ibinibenta umano niya sa mga Pilipino niyang parokyano. Ang diskarte niya ay mala one-stop shop na kung saan iba't ibang droga ang kanyang binibenta, kagaya ng shabu, ng Valium at ng Kush, yung high-grade marijuana na nakuha natin sa kanya. At meron pa rin siyang dalang kalibre 45. Ang kanyang usual na mga parokyano ay yung ating mga kabataan na mahilig mag-party-party sa mga bar at clubs. Napag-alaman ng SPD na miyembro ang suspect ng isang sindikato ng mga Nigerians na nag-ooperate dito sa Metro Manila. Miyembro ito ng dating card scheming group na kung saan yung mga kasama niya ay naharesto na rin po. At ito nga ang ating naaresto ngayon na suspect ay lumipat sa pagtitinda ng illegal na droga. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act at nakakulong ngayon sa detention cell ng SPD. Ako si John Consulta, ang inyo saksi. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, extreme northern portion of Quezon, kasama ang Polillo Islands. Makakaranas po ng hanggang malalakas na hangin at ulan sa mga lugar na yan. Nabataan ng bagyong Maymay, 270 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At napanatili nito ang lakas na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Ang bugso niya aabot ng 55 kilometers per hour at mabagal na kumikilos pa south-southwest. Ayon sa Pag-asa, inaasang sa Huwebes tatama ang mata ng bagyo sa Aurora. Dadaanan din ito ang Central Luzon. Ang bagyo naman sa labas ng PAR na tatawaging bagyong Neneng, sa Huwebes din inaasahang papasok. Posibleng tumbukin nito ang extreme northern Luzon. Sa datos ng Metro Weather, asahan po ang maulang panahon bukas, lalo na sa northern Luzon, pati sa ilang parte ng bansa. Maulan din sa hapon sa Metro Manila. Maging I'm ready po sa banta ng baha at landslide. Dumarating na raw ang mga inaangkat na asukal ng gobyerno sa bisa ng Sugar Order No. 2. Babala naman ng isang grupo, posible maging malaking problema sa supply ng isda ang overfishing. Saksi, sina Bernadette Reyes at Dano Tingkungko. Sa mahigit 4 na dekadang pangingisda ni Armando, malayo raw ang huli nila ngayon kung ikukumpara noon. Noon makakuha kami, marami yun, may mga pating din, may mga talukito, mga bisugo. Ito naman ngayon, nung naglalambat naman ako, pero humahalo, hindi na masyado marami. Dati ito sa gilid, marami na eh. Ngayon, parang malayo na at saka mahina pa. Babala ng grupong Oceana, isang international non-profit organization na isinusulong ang pangangalaga sa karagatan. Bagamat sagana sa yamang dagat ang Pilipinas, malaking problema raw ang overfishing. Wala nang malalaking isda na kukonte na lang at yung kinukuha ay mga juveniles. Kung patuloy yung business as usual, yung mindset natin, papunta talaga tayo sa collapse ng fisheries. Kaya itong reforma na ito ay napaka-importante. Sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na hawak ng Oceana, mula sa 4,400,000 metric tons na kabuo ang huli noong 2020, bumaba ito sa 4,250 metric tons noong 2021. Base rin sa datos ng Oceana mula sa Philippine Statistics Authority,
Double-digit ang ibinawa sa produksyon o huli ng tambakol, tunsoy, tulingan, galunggong at bisugo. Hindi na rin daw sapat para makarecover ang supply ng isda sa laot ang pagpapatupad ng closed fishing season mula Disyembre hanggang Pebrero. Kaya hindi rin daw dapat payagan ang gusto ng commercial fishing vessels na pumasok sa municipal waters na nakalaan sa batas para sa mga maliliit na mangingisda. Kung papasok mo yung isang commercial dyan, kahit isang barko lang o dalawang barko, isang araw lang po ubos lahat yan. So, kaya hindi po kami papayag na pumasok yung commercial. Sabi naman ng BFAR, hindi raw tumitigil ang pamahalaan sa conservation measures sa karagatan at pagpapatupad sa fisheries management areas kung saan may mga alituntunin sa harvest control. Positibo rin daw ang epekto sa karagatan ng ipinatutupad na closed fishing season. Kahapon lamang sir, magkausap po ang BFAR at ang Oceana sa isang pagpupulong at napag-usapan nga po ng dalawang organisasyon, ng Oceana at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na kailangan bumaba doon sa mga local government units para po magkaroon ng isang dialogo or forum na kung saan pag-uusapan ano po ba yung mga specific mechanisms ang pwedeng gawin ng isang local government units pagdating po sa pagpapatupad nitong fisheries management area. Para naman tugunan ng supply ng isda, may mga programa na rin daw ang BFAR lalo na para sa mga maliliit na mangingisda. Pagdating naman sa supply ng asukal, nagsimula na raw dumating sa bansa ang mga imported na asukal. Ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA, bahagi ito ng 150,000 metric tons na refined sugar na pinayagang makapasok sa bansa sa bisa ng Sugar Order No. 2. Bago mag-November 15 raw, inaasahang darating ang kabuuan nito. Inaasahang makatutulong ito para mapababa ang presyo ng asukal. Sa pinakahuling price monitoring ng SRA, aabot pa hanggang 134 pesos ang kilo ng puting asukal sa supermarket, hanggang 106 pesos naman sa palengke. Bukod sa makatutulong sa mga nagbabudget na consumer kung bababa ang presyo ng asukal, malaking tulong rin daw ito para sa mga negosyo kagaya nito na ang kanilang mga produkto hitik sa sangkap na asukal. Nagpupulong na ang DA at SRA kaugnay nito. We have to look into the supply, both yung inangkat at yung local, and to come up with the price na hindi rin po malulugi yung ating local, no? And at the same time, yung ating consumers po, kaya na nila magiging affordable po ang asukal. Sa taya ng DA, hanggang 85 pesos ang maaaring itakdang SRP. Ako si Dan at Tingkungkong. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kalaboso ang dalawang lalaki nagpanggap umanong konektado sa Bureau of Fire Protection para makapanloko at mangikil ng pera. Dati na rin pala silang nakulong. Saksi, si Emil Sumangil. Matapos kubrahin sa isang remittance center sa Rodriguez, Rizal ang perang pinadala ng katransakyong undercover police. Agad inaresto ng PNP CIDG sina Henry Halagay at Joben Brian Gutierrez na parehong naharap sa kasong estafa. Ayon sa CIDG, ginamit nila ang pangalan ng Region 3 Director ng Bureau of Fire Protection para makapangsulisit o makahingi ng pera sa ilang negosyante. Nahingi daw ako para sa isang activity. So binalidate nila. So kinudin namin sa PNP at yan, nahuli natin yung tao. Paniwala ng pulisya may kasabwat pa ang mga nahuling suspect na posibleng nagtuturo sa kanila kung sino ang pwedeng padalhan ng solicitation letter. Dati na rin daw nakulong ang dalawang suspect at nakapagpiyansa kaya muling nakalaya. Nang biktima na siya way back 2018 na ginamit din niya ang pangalan ng dating Pangulo natin, Duterte, na nagpakilala na kamag-anak ni former President. Sa aming panayam sa kanila, nagturuan ng dalawa. Ang sabi niya sa akin bibigyan niya ako ng pera kasi mahina po ang pasada namin sa pagbabiyahe po eh. Siyempre, gusto ko rin po maka-sideline. Yun lang po naging ano ko dun, sir. Naging papel po. Sa kanya na nga pangalan nakalagay, hindi naman sa akin. Pinagawa mo lang daw yun eh. Ha? Nakiusap ka lang daw sa kanya para ipasok sa kanya. Pero sa hero yun. Hindi po. Paalala naman ng mga otoridad. Other than legal na bayaran nyo sa BFP, walang kayong dapat babayaran sa BFP. Walang lagay, walang palakasan. Ang sa akin lang is, ilagay nyo lang sa tama, wala kayong problema. Tawagan natin kung sino yung concerned na tao at talagang i-verify natin kung totoong sila ba yung nangihingi ng sponsorship. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.
Posibleng hanggang bukas pa ang malawakang water interruption sa malaking bahagi ng Metro Manila na sinusuplayan ng tubig ng Maynilad. Ang sanhi po niyan, alamin natin, mula sa Pasay City, saksila si Nico Wahe. Nico? Pia, grabing perwisyo na raw ang dulot sa mga residente ng panibagong water service interruption. Ang may ilan nga na halos 4 na taon na raw problema ang kanilang supply sa tubig. Binahay-bahay na ng truck ng Maynilad ang pagsusupply ng tubig sa mga residente ng compound na ito sa Malibay, Pasay. Kabilang sila sa mga tinamaan ng water service interruption ng Maynilad na nagsimula kaninang alas 8 ng gabi at magtatagal hanggang alas 6 ng umaga bukas. Pero ayon sa mga residente rito, hindi lang ngayong araw sila walang tubig. Bali itong problema namin sa tubig going almost 4 years na to kasi nagsimula to April 2019. Na pag after ng Holy Week, dahan-dahan nang bumaba yung tubig, yung quality, dumumi. Tapos ang sabi nila, may ginagawa raw realignment ng mga tubo or pinalitan yung tubo namin. Magmula nun, wala na, lumala yung kondisyon. Kaya hindi na raw bago sa kanila ang ganitong eksena. Si Aling Ellen na ospital na nga raw dahil na high blood dahil palaging puyat, kakaabang at kakaigib ng tubig sa madaling araw. Nag-aantay ng patak ng patak-patak. Ilang taon na to, itong namin, paghihirap namin dito. 2 kaming senior dito walang makabuhat Si Abigail gumagamit na nga raw ng disposable na plato at mga kubyertos para iwas hugas. Sobra na, lalo na ngayon may pasok yung mga estudyante. Minsan, inaabot kami ng alas 2, alas 3 kakaipon ng tubig, tapos gigising ka ng morning na. Sobrang hirap talaga. Nag-anunsyo kagabi ang Maynilad ng malawakang water supply interruption sa malaking bahagi ng kanilang concession area sa Maynila, Caloocan, Quezon City at Malabon. Apektado rin ang ilang barangay sa Parañaque, Makati at Pasay, pati ng Las Piñas at Kawit, Imus at Bacoor City sa Cavite. Nagsimula yan ng alas 8 ng umaga at depende sa lugar ay posibleng abutin ng hanggang alas 11 ng gabi. Sa ilang lugar naman, posibleng abutin hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Ang dinadahilan ng Maynilad, emergency high water demand sa Bagbag Reservoir at ang mababang water level sa Ipo Dam. Mula sa dating 100.5 meters, nasa 98 meters na lang ang water elevation sa Ipo Dam. Ang dating 2,400 million liters per day na sinusupply ng dam, 2,350 million liters na lang. Kaya ang 50 million liters per day na dapat sana'y dadaloy sa mga gripo, hindi nakararating sa mga customer. Humihingi na ang Maynilad ng karagdagang alokasyon mula sa Angat Dam para madagdagan ang supply ng tubig. Kinakausap na rin nila ang ibang water concessionaire kung pwede itong pansamantalang magbigay ng alokasyon. Humihingi kami ng paumanhin sa abala na dulot nito. Ginagawa natin ito ng paraan, lumapit na tayo sa ating government partners para makakuha tayo ng additional releases. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, inaprubahan na ng National Water Resources Board o NWRB ang hiling ng MWSS na dagdag 2 cubic meter per second na alokasyon. Mia, sa ngayon ay nandito tayo sa may Vitales Street, dito pa rin sa may Malibay sa Pasay City. At nasa likod ko ay itong truck ng Maynilad na katatapos lang na mag-supply ng tubig sa mga residente dito. Naubusan na siya ng tubig, kaya yung ibang residente rito ay hindi na nakapag-igib. Ayon sa mga residente, ay mag-iisang taon na raw silang literal na walang tubig dito. Ibig sabihin, kahit patak sa kanilang mga gripo ay wala silang nakukuha. Kaya panawagan nila ay maayos na ang problema nila sa supply ng kanilang mga tubig. Live mula rito sa Pasay City, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Patay ang isang senior citizen na 2 niyang menor de edad na apo matapos tangayin ng baha sa Misamis Occidental. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng lugar, tatawid sana sa spillway ang 2 senior citizen kasama ang 2 nilang apo. Nakaligtas ang lolo pero nasawi naman ang asawa nito at mga apo na edad 7 at 6 na taon. Ayon sa PDR-RMO, localized thunderstorms ang dahilan ng pagbaha. Patay na ng matagpuan ng isang butandig o whale shark. Nakitang palutang-lutang ito sa baybayin sa San Ricardo, Southern Leyte. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ng malalalim na sugat sa likod ang butanding at pinaniwalaan ding natamaan ng propeller ng isang malaking barko ang butanding kaya ito nasugatan. Sa tansya ng municipal agriculturist, may sukat na 4 na metro at timbang na mahigit 300 kilo ang butanding. Nakatakda itong ilibing bukas. Ipinagbawal sa mga residente na kainin ang butanding.
Sumabak na sa familiarity workshop ang lead stars ng upcoming Kapuso series na Magandang Dilag. Pagbibidahan ito ni Binibining Pilipinas 2022 first runner-up Herlene Budol, aka Hipon Girl. Iikot ang storya sa world of fashion. Maganda tong istorya. Feeling ko marami yung makaka-relate na mga tao. Madidikit ko yung because I know for myself that I am uniquely beautiful. Even siya. Kasama niya sa workshop ang co-stars na sina Adrian Alandi at leading men na sina Benjamin Alves at Rob Gomez. Gaganap namang kontrabida si former Miss Universe Philippines Maxine Medina. Alam mo, doon ako nahihirapan eh. I know her story, I know her background, I know her very well. So, eto naman ako ngayon, nandito ako sa situation na kailangan ko siyang awayin. Makakasama rin nila ang veteran stars na sina Christopher De Leon, Sandy Andolong at Chanda Romero. Mapapanood na soon ang Magandang Dilag sa GMA Afternoon Prime. At yan ang mga balitang ating sinaksiyan, mga igan, 75 araw na lang Pasko na. Ako naman, Arnold Clavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.